itong si E.S. Vic Rodriguez, okay? Dating executive, uh, dati itong mga tauhan ni PBBM, di ba? Hinamon itong si Presidente Bongbong Marcos na magpa-drug test. Ang tanong dito kay E.S. Vic Rodriguez, ano ba yung nalalaman mo tungkol kay PBBM? Bakit mo hinamon si Presidente Bongbong Marcos na magpa-drug test? Ayan ang ating gustong malaman ngayon dito. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Maganda yung ating talakayan ngayon. Okay? So sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin Facebook at YouTube, Donmar TV. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow itong Donmar TV, Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa ating mga balita, no? At ma-notify yung mga cellphones nyo kung merong bago tayong mga breaking news. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Kumanta na si E.S. Vic Rodriguez. Roy, uy, makinig ka. Itong dating spokesperson, itong dating anong tawag dito? Executive Secretary na si Vic Rodriguez, loyal ito kay PBBM dati ha. Pero bakit ito bumaliktad ngayon? Ngayon, kumakanta na itong si Vic Rodriguez at hinamon pa itong si PBBM. Vic Rodriguez, pasok. Ano ba yung hamon mo kay PBBM? Play. May hamon ang isa sa mga dating malapit na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaugnay nito sa issue ng paggamit ng illegal na droga. Si MJ Mondihar sa report. Lead by example. Yan ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga tagapamahalaan ngayon. Lalo na sa kanyang dating boss at kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hamon, sumalang ang mga ito sa isang credible drug test. Sa katunayan, nauna na nagpa-drug test si Rodriguez kahit pa nasa pribadong sektor na siya para daw magkaalaman na. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, di ba? Undergo a credible drug examination. Remember ha, itong si E.S. Vic Rodriguez, dati itong kaalyado ni PBBM. Loyal na kaalyado ito. Ito yung ipinagtanggol si PBBM itong taong ito nung panahon ng kampanya. Lahat ng batikos ipinagtanggol niya. Pero ngayon, hinamon na niya si PBBM ng drug test. Vic Rodriguez, bakit mo hinamon si PBBM ng drug test? Ang tanong ko sa inyo, may nalalaman ka ba kay PBBM? Bakit hinamon niyo siya? PBBM, hinamon ka ni E.S. Vic Rodriguez na magpa-drug test. Remember, Mr. President Bongbong Marcos, dati mo itong kaalyado. Loyal itong nagtanggol sa inyo noon. Mr. President, kung marinig ito ng karamihan natin sa taong bayan, itong hamon ni Vic Rodriguez, mapapahiya kayo nito. Dapat, Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo, PBBM. Magpa-drug test ka raw. Baka itong taong bayan, Mr. President, maniniwala dito kay Vic Rodriguez na magtaka sila. Oo nga no? Bakit si Vic Rodriguez hinamon niya magpa-drug test si PBBM? Baka totoo ito. Baka ganyan yung baka ganyan yung isipin ng taong bayan, Mr. President. Bakit itong si Vic Rodriguez hinamon na magpa-drug test ang ating Pangulo? Baka itong si Vic Rodriguez ay may alam na gumagamit itong si PBBM. Baka may alam itong si Vic Rodriguez. Ganyan ang iisipin ng taong bayan. So ikaw, Mr. President,
ipagtanggol mo ang sarili mo dito sa hamon ni Vic Rodriguez. Di ba? Oh, tanggapin mo yung hamon, Mr. President. If sa tingin mo, malinis ka, tanggapin mo, Mr. President. Para mapahiya itong si Vic Rodriguez. Di ba? Para mapahiya sina Duterte, mapahiya sina itong mga si Maharlika na sinabi kang bangag ka. Oh, that's lagi silang sinasabi na ikaw raw ay gumagamit. May presidente tayong gumagamit ng pulburon. Hinahamon ka ng E.S. Vic Rodriguez, dating executive secretary. Hinahamon ka ng drug test. Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo. Baka magdududa na ang taong bayan. Di ba? Oh. Kasi, kung magpa-drug test ka, Mr. President, at mapapatunayan na hindi ka malinis yung results, ibig sabihin, mas lalong magtitiwala ang taong bayan sa inyo. Na ikaw talaga ay hindi gumagamit. Diba? Mas maganda yun, Mr. President, magpa-drug test ka para, kasi, diba, sabi nyo, hindi naman kayo gumagamit, diba? Magpa-drug test ka para maniniwala yung taong bayan na ikaw ay malinis. Yung utak mo ay matuwid. Diba? Kasi sabi nila, yung mga tao raw gumagamit, hindi na raw matuwid yung utak. Diba? Oh, magpa-drug test ka. At yung drug test na sabi nila, kung sa ihi lang raw, pwede yan pwede kang, I think, uminom ka ng gatas, maraming gatas, o meron kang gagawin para negative yung results. Diba? Pero ang pinaka, di ko lang alam ha, I'm not sure, no, dito, pero narinig ko lang, yung pinaka-effective raw na drug test ay yung sa buhok, no? Kunan ka ng buhok at doon ititest yun ng di ko lang alam kung paano, no? Sila nang may alam diyan. 'Yun ang nagpapatunay through buhok, no? Nagpapatunay na since na ikaw ay since birth wala ka talagang ginamit na bawal na gamot, okay? Ang buhok kasi nagpapatunay 'yan. Kung meron ka mga previous na mga ginamit, no? Buhok is the pinaka the best na i-test. Okay? So, hinahamon ka namin, Mr. President, itong si Vic Rodriguez, na magpa-drug test ka kasi alam namin na malinis ka, PBBM. Kasi sabi mo, di ba? Wala naman silang ebidensya. Kasi sabi nyo, yung mga ebidensya ni Maharlika, peke raw yung mga ebidensya ni Maharlika, di ba? So, doon ka. Sabi mo, peke. So, you are confident, Mr. President. You must be confident na magpa-drug test para mapahiya yung mga bumabatiko sa inyo. Di ba? Am I right? So, hinamon siya ni Vic Rodriguez. Continue. Ay undergo a credible drug examination. Nagugat ang challenge na ito matapos ilabas kamakailan ng political vlogger na si Maharlika ang kopya ng isang PIDEA pre-operations report kung saan itinuturong subject sa Marcos Jr. sa isang 2012 anti-drug operations. Inuugnay sa Marcos Jr. sa umano'y paggamit ng cocaine. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mula noon hanggang ngayon ay bangag ang kasulukuyang presidente ng bansa. Pero ang PIDEA, sinabing peke ang nasabing report. Undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di mananahimik na yung mali. Correct. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, hindi, kasi ko, ganito. Di magpa-test ka.
Samantala, nilinaw naman ni Rodriguez na hindi siya kasama ng personal ni Marcos Jr. noong magpa-drug test ito taong 2021 bilang kandidato sa eleksyon. Anya, inabot lamang sa kanya ang resulta ng drug test at iprinisinta sa mga ahensya ng gobyernong may kinalaman sa iligal na droga. Kinikuestiyon kasi ang 2021 drug test ni Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuha ng resulta na umabot lamang umano ng 2 minuto. No, I was not I was not with him. Ito nga yung inexplain rin ni Maharlika na yung drug test raw ni Presidente Bongbong Marcos, 2 minutes lang meron ng resulta. Gaano ba yan katotoo? When he subjected himself to that drug test, I have answered this many times in the past. Now, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So of course, I will have to defend him. At ngayong dinidemand ng taong bayan si Marcos Jr. na muli magpa-drug test, hair follicle test naman ang panawagan dito. Okay. Ang term pala is hair follicle test. Yun ang pinaka mabisa at talagang malalaman. Mr. President, I know and you are confident na ikaw ay malinis, papatunayan mo yan sa taong bayan para mahiya yung mga nagsasabi, sina Maharlika, sina former President Duterte. Sampal yan sa kanila kung magpa-drug test ka, di ba? Na malinis ka. Pero, Mr. President, kung hindi ka magpa-drug test, that only shows na questionable ka. Di ba? Para sa taong bayan, para sa Pilipinas, gawin mo yan. Okay? For the sake of the Filipino people, Mr. President, gawin mo yan. Prove them wrong. Kasi kung hindi mo gagawin yan, di ko lang alam kung anong sasabihin ng mga taong bayan. Ni Rodriguez. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magke-question, baka hindi mo ihiyan, baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito yung naikikwento ko lang, Admiral Carla, na baka uminom ka kasi ng mga 1 galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok doon sa mga nasa gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ. Grabe yung hamon ni Vic Rodriguez ha. Hair follicle talaga ang hinamon ni Vic Rodriguez. So para matapos na itong issue na ito, gawin mo na Mr. President. Gawin mo na. Okay? Kasi mahirap kasi na meron tayong example lang ito ha. Kung meron tayong government official, hindi lang sa hindi lang sa national government. Mahirap if meron tayong mga leaders sa gobyerno na gumagamit, no? Kasi pagtataksil rin yan, matatawag rin yan na pagtataksil sa bayan, pagtataksil sa mga taong bayan, kapwa natin Pilipino. Okay? Alam natin, tayo mismo, ang gobyernong ito, nagpapatakbo tayo ng programa para sugpuin itong mga bawal na gamot. Tapos meron tayong mga government officials na sila mismo gumagamit. Nakakahiya ito at the same time para na rin tinotolerate natin itong mga gawaing ito. Di ba? So, pero at the end of the day, it's the decision of the President of the Philippines kung magpa-drug test siya o hindi. Di ba? Kung he is concerned with his credibility, magpa-drug test talaga siya. Pero kung sa tingin niya, wala siyang concern about his credibility, siguro, kalayaan natin na hindi siya magpa-drug test. Kalayaan niya yan. Di ba? Pero, sad to say, yung taong bayan dyan, magdududa talaga. Hindi siya magpa-drug test. Ganun lang ang usapan. Okay? So, kayong mga audience ko dito at sa mga nanonood,
mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? And guys, don't forget, paki-like, paki-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube at paki-follow, subscribe itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay?